Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Mga maiinit ang mga issues na dinidiscuss natin ngayon. Kanina sa Magandang Araw Pilipinas at Mundo, diniscuss natin yung reaksyon ng presidente ng Pilipinas na si Marcos Jr. sa mga balibalitang niluluto o nilalargang impeachment ni Sara sa Kamara. Ang naging reaksyon ni Marcos Jr., hindi raw dapat i-impeach si Sara. She does not deserve to be impeached. Itong tungkol sa sinabi ni Sara na wala naman daw siyang ambisyong tumakbong Pangulo sa 2028. Mga kabunyog, kaya wag daw siyang pag-initan. Bakit daw pinag-iinitan siya? Wala naman daw siyang ambisyon. Yan ang sabi mga kabunyog ni Sara Duterte. Wala siyang anumang balak, wala siyang intensyon at wala siyang anumang ambisyon na tumakbo bilang presidente sa 2028. Ayan. So mga kabunyog, yan yung sinabi ni Sara, sa isang interview sa kanya. Bakit siya nagbigay ng ganung komentaryo? Tinanong kasi siya ng media, mga kabunyog. Anong masasabi mo? Ganito yung pagkakatanong sa kanya. Anong masasabi mo sa sinabi ng iyong ama, si former President Rodrigo Roa Duterte, na wag ka na daw tumakbong presidente? Ano daw ba? Kasi di ba maalala natin nung isang araw, nag-comment si Digong. Sabi ni Digong, sasabihan niya raw si Inday. Sabi niya, Inday, wag ka nang tumakbo, hayaan mo na sila dyan. Di ba? Ganun yung statement ni Duterte. Inday, wag ka nang tumakbong presidente, wag ka nang mag-ambisyon yan. Hayaan mo na sila niyan. Kung gusto nilang maging presidente, di maging presidente sila. Sige. Sabi niya pa nga, kung ikaw Romualdez, gusto mong maging presidente, sige, suluin mo, tumakbo ka, ikakampanya pa kita. Yun yung statement ni Digong, mga kabunyog. Sabi ni Digong, ni Duterte, sasabihan niya raw si Sara, Inday, wag ka nang tumakbo. Wag kang tama na yan, na naging vice president ka, naging presidente ako, si Pulong naman naging kongresista, si Baste naging mayor, okay na yan. Yan yung sabi ni Digong. Ang problema, mga kabunyog, sa tingin nyo ba, biglang-bigla, nagbago ang ugali ng mga Duterte? Biglang-bigla nagbago? Ang tagal nilang hindi binibitiwan ang Davao City, noon pa. Nung matapos ang termino ni Digong sa pagka-mayor, di ba, 3 terms lang ang mayor? Pagkatapos ng 3 terms ni Digong, anong nangyari? Tumakbo si Sarang mayor, pinalitan si Digong. Anong ginawa ni Digong? Nag-vice mayor kay Sara. Di ba? Ang tindi niyan, mga kabunyog. Wala yan. Kung talagang ayaw nila ng politika, ayaw nila ng political dynasty, hindi na pinatakbo, hindi na dapat pinapasok sa politika si Sara. Dapat si Digong lang. At hindi na rin dapat pinapasok sa politika si Pulong. At hindi na rin dapat pinapasok sa politika si Baste. Ay lahat na sila nakapasok sa politika. Ang anak na lang ni Duterte, ni Digong, na hindi pumapasok sa politika, yung anak niya, kay Hanilit Abansin niya, si Kitty Duterte. Iba naman yata ang hilig nun, mag-artista naman yata. Kasi nakikita ko yun, panay TikTok. Panay TikTok at saka Reels. At tandaan natin, nakita nyo yung anak ni Pulong, yung mataba na Omar yata ang pangalan nun, tumakbo yata ang kapitan tumakbong kapitan. Anong ibig sabihin yan? Pag pinatakbo na yung kapitan, apo na ni Duterte yun. Ibig sabihin, nakahanda sila na hanggang na sa apo. Tuloy-tuloy ang dinastiya ng Duterte sa Davao. Kaya yung mga sinasabi na yan ni Duterte na, Inday, wag ka nang tumakbong presidente. Tama na yan, naging vice president ka, naging presidente ako, naging congressman si Pulong, mayor si Baste, tama na yan. Walang maniniwala dyan. Tama si Jaime Langit. Duterte family have no words of honor. They are family of liars and corrupt. Di ba? Tsaka kahit itong statement ni Sara, may kulatilya mga kabunyog. May kulatilya, may pahabol. Ano bang pahabol? Ito Ano bang sinabi ni Sara? Ano bang sinabi ni Sara? Yung kumpleto talagang sinabi. Hindi lang naman kasi ang sinabi niya, walang
ang sinabi ni Sara, hindi naman ano lang, hindi lang sinabi niya na wala akong planong maging o ambisyon na maging presidente. Mayroong pahabol mga kabunyog. Mayroong pahabol. Ano ba yung pahabol? Ito yung pahabol oh. O basahin natin ha. Ayan. O sabi dito sa balita ng Inquirer, ayan. Yan mga kabunyog ha. O yan. Sabi dito, paano binalita ng Inquirer? Sabi ng Inquirer, VP Sara Duterte says she has no ambition to run for president in 2028. Duterte said her future decisions would depend on God's plan, saying that she did not intend to become the vice president. Oh, 'di ba? May kulatilya. Ibig sabihin hindi nagtatapos doon. Hindi yun yung last sentence. Hindi lang yun yung sentence sa ano na yan. Hindi niya lang sinabing I have no ambition to run for president in 2028. Oh, hindi ganun lang. Oh, mayroong kulatilya. Oh, anong pagkakasabi niya? Ito yung pagkakasabi niya mga kabunyog ha, mga kababayan. Ito. Oh, anong sabi niya? The Vice President added that her plans for the future would be up to God. Oh, ito yung eksaktong sinabi niya. Ang eksaktong sinabi niya, lahat ng ginagawa natin, sa English, everything we do, we can only plan, but it will truly be God's plan that will prevail. She added. Oh, di ba? So ibig sabihin, hindi naman ang statement niya, sinabi niya lang, I have no ambition to run for president in 2028. Yan yung unang sentence niya. Pero mayroong pahabol. Anong pahabol niya? Lahat ng ginagawa natin, everything we do, we can only plan, but it will truly be God's plan that will prevail. Ay di, ang dali mo lang sabihin yan pagdating ng panahon. Ayaw ko sanang tumakbo tulad ng nasabi ko, wala akong ambisyong maging pangulo ng bansa. Pero kung ito ang plano sa akin ng Diyos, tatanggapin ko para sa ikabubuti ng bayan, at kung ito yung destiny ko ayon sa kagustuhan ng Diyos. Oh, di ba? So mayroong ano yan, madali na lang magsabi ng ganyan. Di ba? Madali na lang magsabi niyan. Pagdating ng panahon, ang sasabihin niya na lang yan, ayaw ko sana dahil ayaw ng pamilya ko, ayaw ng anak ng asawa ko, ng anak ko, alam niyo naman magulo ang maging pangulo, ano mo ang pamilya mo, mapapabayaan mo. Pero ito dahil God's calling yata ito eh. Kagustuhan ng Diyos na tumakbo ako. Ayan, hindi ko naman yan mapapahindian para sa bayan. So parang sasabihin naman yan, para sa Diyos at sa bayan. Oh, sabay pasok si Kibuloy. Anong gagawin ni Kibuloy? Gaganyan, ipipray over siya. Oh, ganyan lang yan eh. Nakita na natin yan. Nakita na natin yan. Kahit kay Digong, ganyan naman yan noon, di ba? Kahit si Digong na Duterte. Oh, ganyan naman yan. Paulit-ulit yan si Digong noon. Hindi ako tatakbo. Wala akong planong tumakbong presidente. O, di ba? O, anong nangyari? O, ano na yan? Kumita na yan. Alam na yan. Yung mga ganyang style, alam na yan ng taong bayan. Kaya yung mga sinasabi ni Duterte na walang plano, wala raw siyang ambisyon. Ay kung walang ambisyon, kung walang ambisyong maging presidente, nung tinanggalan ka ng confidential funds, di wala, okay. Di ba? Bala. Kung ayaw nyo akong bigyan ng confidential funds, wala namang problema. Wala naman akong plano na sa politika. Di ganun yan. Ibig sabihin, tahimik na. Dapat si Digong hindi na nakikialam. Sabihin niya, kung totoo yung sinasabi ni Digong na, Inday, wag ka nang tumakbo, hayaan mo na sila niyan. Di ba? Dapat, nakikita yan sa aksyon, hindi lang sa salita. Pero ang mga ginagawa nila Duterte, nila Sara, nila Digong, ipinapakita nila na hindi totoo yung sinasabi nilang hindi sila interesadong tumakbo si Sara sa 2028. Galit na galit nga sila kay Romualdez kasi tinatraidor sila eh. Ang usapan si Sara nang magpipresidente sa 2028, tapos ngayon sa mga ginagawa ni Romualdez, parang ito yung gustong magpresidente sa 2028. Kaya nagagalit sila kay Romualdez. Kung totoong wala silang planong tumakbo sa 2028,
Sabi nila, hayaan na yan si Romualdez. Bahala siya, wala naman tayong plano niyan. Pero hindi, galit sila kay Romualdez. Kasi, tinatraidor sila ni Romualdez sa tingin nila. O, di ba? Parang sa tingin nila, ang usapan, tatakbong presidente si Sara, susuportahan ng Marcos at Romualdez, at saka ng Arroyo. Tapos ngayon, mag-aambisyon pala yan. O, di ba, mga kabunyog, mga kababayan? Ano yan? O, yan yung totoo. Okay, so mga kabunyog, mga kababayan, yan ang ating reaksyon kaugnay dito sa sinabi ni Sara na wala raw siyang ambisyong tumakbong Pangulo sa 2028. Okay, mga kabunyog, basta tayo po dito sa ating talakayan, lagi po nating itataguyod ang katotohanan, lagi nating ipaglalaban ang ating mahal na inang bayan. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.